Namumroblema din ba kayo sa pag-aalaga nitong mga pink princess na philodendron na to? Ito yung 5 main problem ng mga pink princess at kung paano natin to susolusyonan. Hello viewers! Ako po si Donna at nagsishare po ako or gumagawa ko ng mga video all about plants. For today's video, i-share ko sa inyo yung mga naranasan ko, yung mga experiences ko sa pag-aalaga ko nitong mga pink princess ko na to na nandito. Medyo marami naman akong naalagang pink princess, yung mga maliliit na ganito. Ito kasi yung mga for keeps ko na talaga, hindi ko sila binenta ng bongga kasi nagagandahan kasi ako sa pink princess. Kahit matagal ko na silang gustong bilhin dati, ay hindi ako bumibili kasi ang mahal pa. Pero ngayon, super afford na. Number 1 na problem kay pink princess ay prone siya sa Cinderella syndrome. Ano ba yung Cinderella syndrome? Ganito yung Cinderella syndrome. Yung mga unfurling niya na hindi lumalabas ng ayos. Tapos kung lalabas man siya ay parang ano na siya, nagsisira yung mga dahon or nagtutunaw yung mga dahon. Ayun yung problema sa kanya. Mayroon siyang mga ganong sakit or prone siya sa mga ganong sakit. Pero paano ba natin susolusyonan? Ganun kasi yung ginagawa ko sa mga pink princess ko na inaalagaan dito. Unang-una, nilalagay ko siya sa mga tatamaan siya ng morning sunlight or makakakuha siya ng 4 to 6 na sunlight. 4 to 6 kasi kahit hindi mo siya naka-direct sunlight, basta yung shaded siya, umaabot ng 4 to 6 dapat or kahit mga 4 hours lang, basta morning sunlight na hindi naman talaga masakit sa balat ng mga dahon ng halaman natin. Siyempre, magtutunaw naman yung mga philodendron pagka, lalo na dito sa pink princess, pagka masyadong mainit naman or tanghaling tapat yung init na ibibigay sa kanya. So, dapat yung 4 to 6 na sunlight pero indirect sunlight or morning sunlight up to 4 hours. Pangalawa, kailangan natin slightly moist yung potting mix niya or potting media na gagamitin natin sa kanya. Mag-add tayo ng coco peat or coco husk or coco chunks sa mga potting mix natin na alam natin, lalo na pagka hindi ka masyadong paladilig katulad sa akin. So nag-add talaga ako up to 20% na coco peat, pero hindi ko naman sinosobrahan ng coco peat yung mga halaman ko kahit na ano sila, mga philodendron pa sila or yung mga uhawin sila. Hindi ko dinadamihan ng coco peat kasi pag masyado rin namang madaming coco peat yung ilalagay mo sa kanya tapos yung coco peat na yun ay hindi masyadong nabilad sa araw, ay mabilis silang magkaroon ng mga fungus. So dapat mga 20% lang yung pinakasagad na ilalagay sa potting mix nila para sure na hindi sila magkakaroon ng fungus, para sure na hindi rin magtutunaw yung mga ugat nila. Isa pa ay kailangan natin na wag natin silang i-fertilize ng bongga ng sobra-sobra na sa pangangailangan nila. Kasi pag na-over-fertilize naman itong mga philodendron pink princess na to, doon talaga siya nagkakaroon ng mga Cinderella syndrome, mga nagtutunaw ng mga bagong leaves or yung mga hindi na nag-unfurl na mga dahon kasi na-over na sila sa fertilizer. Lalo na sa mga synthetic fertilizer, yan, madalas nagkakaroon yan ng mga ganun yung mga maarte nating halaman, yung mga rare nating halaman na ayaw nila talaga ng bongga yung fertilizer na ibibigay sa kanya. Dapat pinch lang or kakaunti lang. Mas maigi sa kanya yung mga natural fertilizer. Kasi kahit maparami yung lagay mo sa kanya ng vermicast, hindi sila ma-over-fertilize. Kahit yung mga malunggay fertilizer ay okay na okay yun sa kanila. Kahit maparami yung lagay mo, hindi sila magkakaroon ng mga sira-sirang dahon or yung mga Cinderella syndrome. Same sila sa mga Birkins na philodendron na pagka nasobrahan mo sila ng tubig or medyo nasobrahan mo sila ng fertilizer ay hindi sila mag-unfurl. Magkakaroon sila ng mga Cinderella syndrome or yung hindi nag-unfurl na mga dahon. Kasi nagtutunawan na yung mga dahon na yon pagka laging basa yung potting mix ng halaman natin, nagtutunaw talaga yung mga dahon ng halaman natin or hindi nag-unfurl yung mga unfurling dapat. Tapos, o kaya mag-unfurl man yan, yung sira-sira na or yung parang nag-ano na siya, ganito, nagaganyan na siya kung ano na siya, na-over-fertilize na siya or laging basa yung potting mix. So, kailangan din nating iwasan sa kanila yung laging basa talaga ng bongga yung potting mix. Mas maigi, well-drained potting mix at yung may butas yung paso na medyo madami. Huwag yung kakaunti lang yung butas. Mas maigi sa kanyang madrain siya ng husto. Pero, huwag kakalimutang diligan or i-check kung moist pa ba yung potting mix na ginamit natin sa kanila. Number 2 problema sa mga philodendron pink princess ay prone sila sa mga mechanical damage. Saan ba nakukuha yung mga mechanical damage na yan? Pagka X-breed or hybrid yung mga halaman natin, doon prone yung mechanical damage. Ano ba yung mechanical damage? Ganito po yung magiging itsura ng mga dahon na merong mga mechanical damage. Ibig sabihin, nagsasuffer sila ng mechanical damage. Pag na-over-fertilize mo sila, magsasuffer sila ng mechanical damage. Pag kulang sila ng humidity, nagsasuffer sila ng mechanical damage. Ang mechanical damage ay minsan, dito nagsisimula sa yung katulad kanina na hindi nag-unfurl yung mga dapat mag-unfurling mo or yung mga Cinderella syndrome, dun yung nag-uumpisa. Kasi pagka laging basa yung potting mix, same kanina na
laging nausobrahan siya ng fertilizer, ay ganun din yung mangyayari sa kanila. Magkakaroon sila ng mga mechanical damage. So, kailangan yung fertilizer natin sa kanya mas maigi, yung mga natural fertilizer, vermicast, malunggay fertilizer, more on calcium na fertilizer. Yung mga dinurog na, yung blended na eggshells, yun, maganda yun sa kanila. Kasi pagka yung dinurog lang, tapos ilalagay mo sa potting mix, medyo matagal yun magkaroon ng epekto sa mga halaman natin. Mas maganda yung dinurog, or yung talagang blended talaga siya, or yung pulverized talagang mga eggshells, tapos haluan natin ng kaunting tubig, or kahit mga isang basong tubig, tapos medyo marami-raming marami-raming mapagagamitan mo nun, or matagal-tagal mo nang magagamit yun pagka nahaluan mo ng tubig. Or pwede rin ibudbud na dito, yun nga lang, pag nahangin, syempre mawawala, or mas maigi takpan nyo ng potting mix or ng vermicast sa ibabaw pag maglalagay kayo or magbubudbud kayo sa ibabaw, para sure na mag-benefits talaga agad yung mga halaman natin. Kasi etong mga rare na halaman na to ay medyo haselan sa atin, lalo na pagka yung mga halaman natin ay nagkakaroon sila ng mechanical damage, pagka lalo na yung mga halaman na nakuha mo ay yung tissue cultured na. Pag tissue cultured na, prone yun sa mga mechanical damage. Kasi sa pagti-tissue cultured kasi, ang ginagawa nila, yung ipapasok sila sa tube, tapos doon sila lalagyan ng kung ano-anong mga gamot. Tapos yung pinaka stem nila or yung nodes nila, bago siya lumabas or bago sila ipasok doon sa sa mga bote-bote na yon, ay lalagyan gamot or kung ano-anong mga alcohol na dadaan muna sila sa alcohol. Mga 3 alcohol yung paglalagyan sa kanila or pagsasawsawan sa kanila bago sila ipasok doon sa bote ng mga paglalagyan nila. Tapos doon aantayin magkaroon ng mga bagong shoots or mga bagong dahon, tapos tsaka sila ilalabas doon sa pinag-tissue culturean or ililipat na sa paso para makita kung anong breed, kung maganda ba yung breed na lalabas, or kung mas marami yung lalabas na mga shoots sa kanya or magandang variegation yung lalabas sa kanya. Yun yung mahirap pagka tissue cultured yung nakuha mo. Katulad sa mga Birkins na nagkakaroon sila ng mga dot-dot dito. Pag nakitaan mo na dot-dot yung mga dahon ng halaman mo, or katulad sa mga Melanocrysum na parang nagbibilog-bilog yung mga dahon ng Philodendron or PPP natin, ibig sabihin tissue cultured siya, na pangit yung pagkaka-tissue cultured. Okay naman sana yung mga tissue cultured na mga halaman. Hindi naman ako against doon, kasi mas maigi nga yun para mas dumami yung mga halaman natin, mas maging mura yung mga halaman natin, kasi pagka nag-tissue cultured ay maramihan yung gawa nila. Hindi katulad ng, hindi na sila kailangan mag-poach or hindi na kailangan magputol ng mga halaman doon sa forest. So hindi na magsisira yung forest natin, kasi yung tissue cultured ay nakakatulong din sa paglalabas ng mga halaman or pagkakaroon ng maraming halaman. Yun nga lang, pagpangit yung pagkakagawa sa halaman or pagka-tissue culture doon sa halaman, doon sila nagkakaroon ng mga sakit-sakit, mga dot-dot, or yung mga parang nag-yellow na butas-butas sa halaman, or yung nagkakaroon ng mga ganito. Ganun yun pagka may mechanical damage, pangit yung pagkaka-tissue culture sa kanya. So kailangan bigyan natin sila ng calcium na fertilizer, kasi pag nagti-tissue culture, yung mga nila ay hinihila or nababanat talaga. Yung tissue nila ng halaman na to ay nababanat ng husto gawa ng gamot. So kailangan natin bigyan siya ng maraming calcium para magamot nila itong mga ganitong mga problema. Pagka ang halaman natin ay more calcium, mas matibay yung mga nila, mga stem nila, tsaka mga dahon nila. Hindi agad-agad napuputol, hindi agad-agad dinadapuan ng kung ano-anong sakit. Pag nakitaan mo rin ng mga gantong mga dahon yung mga halaman mo, ibig sabihin ay kinukulang siya sa hangin, or konti lang yung oxygen or carbon dioxide na nakukuha niya, tapos kulang yung humidity na nare-receive niya, or kaunti lang. Mas maganda sa kanya itabi siya sa mga maraming halaman or mga maraming dahon, or doon sa medyo may hangin na nakukuha, para makukuha nila yung gusto nilang humidity. Kasi pag mababa rin yung humidity ng mga halaman natin, kahit hindi pa tissue cultured yan, kahit hindi pa PPP yan, ibig sabihin nagkakaroon siya ng mga ganyan kasi masyadong kulang yung humidity or masyadong mainit doon sa pwestong pinaglalagyan mo sa kanya. Mapapansin nyo yan sa mga halaman yung nakukulangan ng humidity, pagka nagsisira yung dahon, nagkakaroon ng mga ganyan, tapos yung parang nagbubol na yung mga dahon niya, or yung parang nagbabaliko yung pagkakadahon niya, hindi na madulas na katulad nito, hindi na madulas na katulad yan. Ibig sabihin yan, kulang yung humidity na nare-receive niya doon sa pwesto niya. So kailangan mo siyang ilipat ng pwesto. Pag nagiging ganyan na siya, or parang nagiging bowl na yung dahon niya, na parang may uka na dito sa ilalim na pwede mo na halos lagyan ng sabaw, ibig sabihin kaunti na yung humidity na nare-receive niya. Sa mga alocasia din, ganun din yung nangyayari sa kanila. Yung parang nagiging bowl na yung niya, tapos pag umulan, nakababad na yung tubig dyan sa
ano nila, sa dahon nila kasi nakaganon siya. So, kailangan ilipat natin sila ng mapaglalagyan na alam mong hindi ganong kataas or hindi ganong kababa din yung humidity. Dalawa lang kasi yan, mataas masyado yung humidity or mababa masyado yung humidity. May mga ganon kasing halaman na masiselan sa humidity na gusto saktong-sakto lang yung humidity, ayaw nila ng masyadong mataas or masyadong mababa. Dito naman kasi kay Pink Princess, hindi naman siya talaga totally maarte sa humidity. Kaya ang nakikita kong pinaka main reason kung bakit nagkakaroon sila ng mga mechanical damage ay over-fertilize, ex-breed sila, or pangit yung pagkaka-breed sa kanila or pagkaka-cultured sa kanila, or masyado nang marami yung fertilizer na nalagay mo, or laging basa yung potting mix na ginagamit mo sa kanila. So yun yung nakikita kong ano sa kanila. Kasi ito, yung pinaglalagyan ko sa kanila, hindi naman talaga totally, sobrang taas ng humidity. Tapos hindi naman masyadong, hindi siya maarte sa humidity kasi kahit saan ko siyang pwesto ilagay ng bahay ay okay naman siya, nagtatribe siya. Same dito sa mga ano na to, mga maliliit na to or yung pinapaayos ko pang root kasi muntik na itong ma-root rot. Number 3 na problem dito kay PPP or Pink Princess na to ay madalas nagkakaroon siya ng reverted na mga dahon or nahirap siyang maglabas ng mga magagandang dahon na may variegation or prone talaga siya sa mga reverted kasi katulad niyan, katulad niyan, kakaunti yung nabili ko sa kanya. Ito lang yung mga old leaf niya, yan yung mga variegation niya. Ayan yung mga lumabas sa kanya, hindi ganong kabongga. Kasi hindi ako masyadong bumili ng magandang variegation or yung mura lang yung binili ko ano sa kanya, uri ng variegation. Mas maigi pag gusto mo talaga ng high var o yung talagang premium var, bumili ka ng hindi mo titipirin yung budget mo. Medyo ilalakihan mo yung budget mo sa mga high var kasi doon talaga magbibigay yun ng mga magagandang variegation. Kasi pag may mga cultured na high var talaga, katulad ng mga Japan cultivar, ay magaganda talaga yung ilalabas niyang mga dahon. Ito kasi, nabili ko siya ng hindi naman talaga sobrang high var kasi mura lang to. Pero hindi naman ako naghangad na sobrang high var talaga. Pero nakakatuwa ito. Ang problema lang sa kanya, magtutunaw naman yon pagka sobrang high variegation naman. So, sayang kung magba-brown lang din siya. Sana hindi. Kasi gusto ko pa rin talaga yung mga marbling na variegation. Kasi at least, may iwasan yung mga pagtutunaw na mga dahon. Pangit din kasi sa mga dahon kung may mga sira-sira na, may brown na, or may mga putol na kasi ginupit mo na kasi nagtunaw na yung mga variegation. Ganyan lang yun din yung gusto ko sa mga dahon ng halaman ko. Ayoko naman talaga ng totally high var kasi pagka chunky na yung variegation, pumapangit yun din yung halaman kasi nagtutunaw pa rin naman yung mga high variegation or yung talagang chunking variegation. At para maiwasan natin yung pag-revert ng mga dahon ng halaman natin, kailangan more lights ang ibibigay natin sa kanila. Kasi pag more lights or more bright na indirect ay mas doon lalabas yung mga magagandang variegation sa kanya. Kasi meron ako ditong nabiling ganito, yung puro reverted talaga na burley marks, ayan o, pero naglalabas na siya ng mga bagong ano, ayan o, katulad yan. At meron pa akong nabiling variegated pero na talagang kakaunti lang yung variegation niya, tapos nung nilagay ko siya doon sa spot na nakakakuha talaga ng morning sunlight hanggang maghapong sunlight na hindi masyadong tutok sa araw or indirect na talaga sa araw, ay dumabas talaga yung mga, marami-rami na talaga ako dito mga napapalabas yung variegation. Kaya hindi naman ako natatakot na pagka gusto kong more variegated or more marbling na mga dahon ay napapalabas ko naman sila. Kasi yun lang ang pinakakailangan ng mga variegated plants. More bright, more lights or yung indirect sunlight lang na halos maghapong lights ay okay yun sa mga variegated plants. Tapos, dagdagan pa natin ng mga gandang fertilizer katulad ng mga thermocoat or yung mga maxi coat. Medyo pricey nga lang. Pero, bibigyan ka naman nila ng stable na variegation or magagandang mga dahon na variegated. Kasi, iiwasan nilang magkaroon ng mga reverted na mga dahon. Kasi, yun talaga yung puno ng nutrients na phosphorus at tsaka potassium. Kasi, pagka more nitrogen yung ibibigay mo sa kanyang nutrients or yung fertilizer ay magkakaroon sila ng mga reverted na dahon. Wag dawag or no sa mga nitrogen, more nitrogen na mga fertilizer para sa mga variegated plants natin. Number 4 na problema dito sa pag-aalaga sa mga Pink Princess na to ay nagkakaroon siya ng mga legging dahon. Ay wala na pala yung mga leggy kong Pink Princess kasi nabili ko naman talaga siya leggy na ang haba talaga ng petal niya. Yan, kasi nabenta ko na. Buti na lang itong mga lumalabas sa akin ito ay hindi. Kasi kailangan more lights ang ibibigay mo sa kanya pagka nakita mong naglelegi na yung mga bagong dahon sa kanya or lumalabas na yung mga leggy
ay kailangan na niya ng lights. Pwede naman siya sa loob ng bahay, hindi naman siya maselan sa kung saan mo siya ilalagay. Yun nga lang, pagka medyo madilim na doon sa pwesto ay magre-revert yung mga dahon niya. Tapos magiging leggy yung mga petiole niya. Pag naglegi na yan, papunta na yan doon sa kung saan may liwanag or sa bintana mo, doon na sila papunta. Mapapansin niyo yan katulad sa mga monstera na kung saan yung may ilaw, doon sila papunta hanggang sa maghabaan na masyado yung mga dahon yung mga petiole ng dahon nila. Pangit kasi di mo makikitaan ng magandang dahon kasi pag leggy na, laging tumba na ng tumba. Lalo na pagka maliit yung pasok na pinaglagyan mo sa kanya, tutumba at tutumba lagi yan kasi mahaba yung petiole niya. So magpuputol lang pag natumba, putol yung dahon, putol yung petiole. So yun yung iwasan natin sa kanya, yung magleggy siya. Tsaka, pag nagleggy na yung mga halaman natin, make sure na maglalagay ka na ng pole sa kanya. Kasi kaya sila naglileggy kasi nakukulangan na sila ng oxygen or yung carbon dioxide sa sa potting mix niya or doon sa pwesto niya. Baka hindi masyadong mahangin or hindi masyadong nagsisirculate yung hangin doon sa pinagpwestuhan sa kanya. Kailangan niya ng pole para pag nilagyan mo kasi yan ng pole, mas lalaki yung mga dahon, mas mag-a-activate itong mga aerial roots. Pag nag-activate or naging active talaga yung mga aerial roots ay mas lalaki yung mga dahon niya, plus mababawasan yung pagliligi ng dahon niya kasi dito siya magfo-focus sa mga dahon. Mas lalaki yung mga dahon niya ng bongga at magaganda pa yung variegation ng mga PPP natin pagka meron siyang pole. At pag nakitaan mo na naglilegi na yung mga petiole ng mga pink princess mo, big sabihin gusto niya ng fertilizer or additional fertilizer doon sa potting mix niya. Maglagay ka ng vermicast, maglagay ka or mag-mulch ka ng malunggay dito. Kunyari meron kang mga nabiling malunggay, 10 piso, pwede na i-mulch mo dito sa kanya hanggang matunaw na or mabulok na yung malunggay dito sa ibabaw. Kasi gustong-gusto nila yung mga fertilizer na ganon. Lalo-lalo na pagka ang pink princess natin ay merong mga sakit or yung mga nagsesilan na mga dahon. Gustong-gusto yun ng mga pink princess natin. Yung malunggay fertilizer, kung meron ka dyan, yung binabad na malunggay, ibababad mo lang yun sa isang, depende kasi kung ilan yung gagamitin mong tubig. Kasi ang ginagawa ko, 1 litrong tubig or 1.5 na tubig, tapos lalagyan ko ng mga malunggay yan. Kahit ilang malunggay, hindi siya mag-over-fertilize kasi organic fertilizer yung malunggay. Malakas makapagbigay ng calcium yung malunggay, makapagpatibay ng mga stem nila, tsaka ng mga dahon nila. Tapos, addition doon yung magaganda or makikintab na mga dahon. Kasi ito may pagka-waxy yung mga dahon niya. Yun yung magagandang bigyan ng mga malunggay fertilizer or yung mga moringa fertilizer. So, make sure na pagka wala kayong mga thermocoat, wala kayong mga maxi coat na ibibigay sa halaman nating variegated, mas maganda sa kanya yung mga fertilizer na organic lang para hindi sila mag-revert, tapos mas gumanda pa yung mga dahon nila or yung mga variegation nila. Wait lang, bago ko ituloy yung tips ko sa inyo, pakiclick muna yung like kung nakagustuhan nyo yung aking video or nakatulong ako sa mga bagong nag-aalagan or gustong mapalago yung mga halaman. At pakiclick na rin po yung subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe, pati na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod kong. Number 5 na problem dito sa mga pink princess natin ay prone sila sa root rot. Kung naranasan ko na mabilis silang magkaroon ng mga tunaw-tunaw ng mga ugat. Maganda yung mga ugat nila, yung nagre-red. Makikita mong healthy yung mga ugat ng mga pink princess mo pagka talagang reddish yung mga ugat niya, hindi yung nagba-brown, hindi yung nangangamoy. Pagka nangamoy na yung mga potting mix ng pink princess mo, ibig sabihin nagro-root rot na yun doon sa loob niya. So kailangan na natin silang i-uproot. Tapos madalas pagka malalaking paso yung pinaglagyan natin sa kanila, doon sila mas mabilis mag-root rot or magtunawan. Tapos pagka ang potting mix na ginamit natin sa kanila ay medyo walang chunky or hindi masyadong nakakahinga, walang masyadong nakukuhang carbon dioxide dito sa potting mix niya, kaya sila nagkakaroon ng root rot. Huwag natin silang ire-repat sa mga masyadong malalaking pot kasi doon nagkakaroon ng mga root rot. Pag na-over na sila sa tubig, matagal silang matuyuan ng tubig, tapos malalaking pot yung pinaglagyan mo sa kanila, tapos hindi pa masyadong mahangin doon sa pinagpupwestuhan sa kanya, doon nagkakaroon ng root rot yung mga halaman natin. Kahit hindi pink princess yan, lalo na sa mga rare plants natin, doon sila nagsesilan, yung mga ugat nila nagsesilan pag hindi masyadong airy yung spot ng pinaglagyan sa kanila. Kaya make sure na chunky yung gagamitin nating potting mix sa kanya. Make sure na hindi masyadong nahuhold yung mga ugat niya, kasi pagka masyadong nahuhold yung ugat niya, doon nagkakaroon ng mga pagtutunaw ng mga ugat. Mag-add tayo sa kanila ng mga coco chunks, kasi ito hindi naman masyadong maarte sa mga potting mix.
kahit hindi RH mix yung gamitin mo sa kanya, kasi nakatry na ako sa kanya ng lumsoy lang tapos nilagyan ko ng kaunting or 10% lang na rice hull, tapos pwede ring lumsoy lang tapos nilagyan ko ng buhangin. 10% or 20 ata, 20% na buhangin. Okay na okay sila. Mas ano sila, mas well drained yung potting mix niya. Tapos nag-thrive siya, hindi siya nagkaroon ng root rot. Kahit na ang liit ng nabili ko doon sa seller na yon. Pero mas naging active yung mga ugat niya nung nilagay ko siya doon sa lumsoy lang tapos meron siyang buhangin. Prone siya sa root rot, kaya kailangan natin ilipat siya sa magandang pwesto na may airy talagang spots. Tapos iwasan natin yung mga madidikit na potting mix, yung masyadong na-hold yung mga ugat nila. Tapos yes to yan, sphagnum moss. Yes to sphagnum moss na fresh pagka mag-root rot yung mga ano natin, yung mga pink princess natin, tapos gusto natin silang i-survive or revive. Yes to sphagnum moss, kasi ito lang yung panangga ko para mabuhay sila ulit. Ito lang yung katuwang ko para mabuhay sila. Meron akong video nito kung paano ko sinave itong pink princess ko na super cute na kahit maliliit yung mga daon lumalabas sa kanya, pero nag-thrive siya. Ayan yung video na yan, kung paano iiwasan yung pag-root rot or paano isi-save yung mga halaman nating nag-root rot.